Ang cervical cancer ang ikalawang pinakakaraniwang cancer sa kababaihang Pilipino na nagdudulot ng 12 pagkamatay bawat araw. Isa itong nakakabahalang sakit dahil madalas wala itong sintomas sa mga unang yugto, kaya mahirap itong matukoy ng maaga. Sa isinagawang press conference ng Department of Health, Center for Health and Development Region 7 kamakailan bilang bahagi ng pagdiriwang ng Cervical Awareness Month, sinabi ng mga eksperto na ang cervical cancer ay nananatiling isa sa pinakakayang iwasan ngunit nakakamatay na uri ng cancer na tumatama sa mga kababaihan sa buong mundo. Ayon kay Dr. Maribeth Michelle de los Santos, sa kabila ng pagkakaroon ng mga epektibong pamamaraan ng screening at human papillomavirus o HPV vaccines, marami pa rin kababaihan ang hindi nakakaalam tungkol sa sakit na ito, ang mga risk factor at ang mga paraan ng pag-iwas. Cervical cancer is a preventable disease and we wouldn't want any woman dying of cervical cancer because again, this is preventable and probably the only reason lang na dili siya ma-prevent is because of lack of awareness among our women. So that's why we are here to disseminate this information. Ayon sa World Health Organization o WHO, higit sa 600,000 bagong kaso at mahigit 300,000 pagkamatay ang naiulat taon-taon. Nakaramihan ay nangyayari sa mga bansang mababa at katamtaman ang kita. Bilang tugon sa hamong ito sa pampublikong kalusugan, layunin ng Cervical Cancer Awareness Campaign na magbigay kaalaman sa mga komunidad, lalo na sa mga kababaihan at kabataan, hinggil sa kahalagahan ng preventive care at screening para sa cervical cancer. Pinapalaganap ng kampanya ang access sa HPV vaccination, regular screening, kabilang na ang visual inspection using acetic acid, pap smear at HPV DNA testing at tamang impormasyon ukol sa nasabing sakit. We have available cervical cancer screening services in the local health centers. So it is not just during the month of May, but all year round. So we have available pap smears, VIA selected RHUs. So our health workers have been trained, not just the medical officers, but our nurses and midwives have also been trained to do the procedure. So all the eligible women are really encouraged to avail of these free services, which are available at no cost in their respective local health centers. Ang kampanyang ito ay bahagi ng isang mas malawak na pagsusumikap para suportahan ang global strategy ng WHO na alisin ang cervical cancer bilang isang problema sa pampublikong kalusugan bago magtapos ang siglo, na binibigyang diin ang target na 90-70-90. Ibig sabihin nito, 90% ng mga batang babae ay ganap na mababakunahan ng HPV vaccine bago mag-15 anyos. 70% ng kababaihan ay mai-screen bago mag-35 anyos at muling i-screen bago mag-45 anyos. At 90% na kababaihan na matutukoy na may cervical disease ay makakatanggap ng paggamot. Bagamat 93% ng cervical cancer ay maaring maiwasan sa pamamagitan ng HPV vaccine, ang Pilipinas ay may isa sa pinakamababang screening rate sa buong mundo. 1% lamang ng kababaihang Pilipino ang nagpapa-screen. Taon-taon, higit sa 7,800 kababaihan ang nadadiagnose ng cervical cancer at higit sa 4,000 ang namamatay mula rito. Ang 5 taong survival rate ay nasa 44% lamang, dulot ng huling-huli na diagnosis at kakulangan ng akses sa abot kayang paggamot. Para labanan ang lumalalang krisis na ito, mahalaga ang pagpapataas ng kaalaman tungkol sa pag-iwas ng cervical cancer gamit ang bakuna, paghihikayat ng regular na pagsusuri at pagpapabuti ng akses ng abot kayang paggamot para sa kababaihang Pilipino. Mula dito sa Cebu, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Jim Reviosa, SMNA News.